So mga kaibigan, magpatuloy tayo sa ika-29 na bersikulo ng unang kabanata ng Genesis, mga kaibigan. Sinabi ng Diyos, tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga. Ang mga ito ay magiging pagkain ninyo. So ayan mga kaibigan, sinabi dito na ibinigay ng Diyos sa atin ang mga punong kahoy na nagkakabinhi at mga puno na siyang nagkakabinhi sa loob ng kanilang bunga, mga kaibigan, at sila ay pwede nating kainin. Halimbawa na lang kagaya ng mangga, mga mangga may binhi sa loob ng kanyang bunga, at kagaya na lang ng mga lansunis, o yan, pwede natin silang kainin. Sila ay pinagkaloob ng Panginoong Diyos sa tao at ito ay pinamahalaan ng tao, mga kaibigan. Mayroon ding mga puno na silang nagkakabinhi para dumami at magiging kasangkapan ng tao, lalo na sa paggawa ng mga tahanan, mga kung ano na lang na mga pwedeng gawin ng tao. Halimbawa, kagaya na lang ng panggatong, kung ano na lang na mga bagay-bagay na maiisip ng tao, mga kaibigan. Kaya ang tao, bago nilalang ng Diyos, ay kinumpleto niya ang lahat ng pangangailangan ng tao. Walang nakulang. Kaya napaka-perfecto. Ang tao lang talaga ang siyang nagiging abusado. At ang tao lang ang nagiging mapagmataas sa kanyang sarili. Nang siya'y magkaroon ng kamalayan at sa paglipas ng panahon, ay iniisip niya na siya ay makapangyarihan sa lahat. Lalo na ang mga taong may kayamanan o may tinatawag na ari-arian o kanilang pag-aari. Iniisip nila na sila ay makapangyarihan. Hindi nila iniisip na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at ito ay biyaya sa kanila upang sila ay hindi maghihirap sa buhay. Yun lang, sa halip na isipin nila na biyaya sa kanila, iniisip nila na sila ay makapangyarihan at walang pwedeng kumontra sa kanila at walang pwedeng mas lumapastangan sa kanila, mga kaibigan. Okay lang sana yung ganun, pero huwag sana nilang lapastanganin ang mga taong mababa sa kanila ang antas, lalo na sa mga kagaya natin na walang kakayahan o tayo ay mga ordinaryong mga mamamayan lamang. Karamihan kasi ng mga may pag-aari o may mga ari-arian ay nagiging abusado. Inaapakan ng karapatan ng ibang tao. So yun mga kaibigan, at sana ay nakatulong sa inyo. Ingat kayo palagi, mga kaibigan. God bless.